Lulangga, magandang araw. Nung nakaraan, nakabili ako ng okra at patula. Yung okra, ilang beses ko na binawasan, kaya kaunti na lang yung natira. Pagkatapos, yung patulang nabili ko, medyo maliit lang. Ang bala ko sana, lalagyan ng miswa itong patula. Pagkatapos, yung okra naman ilalaga. Pero nagmamadali nga ako makaluto na tinatamad ako magdalawang luto. Kaya pinagsabay ko na nga lang yan igisa. Pagkatapos namin makakain ng tanghalian, nagsalang na nga rin ako kaagad nitong mga labahan. Plano ko sana makapaglaba ng maaga at isasalang ko na itong mga decolor na labahan. Kaya nga lang may nilakad ako nung umaga at tanghali na nga ako nakauwi. Kaya anong oras na nga rin ako nakapag-umpisa maglaba. Kumain na nga muna kami ng tanghalian bago nga ako nakapagsalang ng labahan. Kapag kaganto na medyo marami nga yung mga labahan ko, mas gusto ko sana maaga nakakapag-umpisa maglaba para na isasampay nga kaagad at nakakapagpatuyo ng maaga. Medyo maliit lang kasi yung sampayan ko dito sa loob ng bahay, kaya medyo matagal nga rin matuyo yung mga sinampay. Ang palagi ko nga ginagawa, Friday pa lang ng umaga sinasalang ko na yung mga decolor para pagkarating ng hapon pagkagaling sa school ng mga chikiting ko, yung mga puting labahan naman yung isasalang ko. Simula nung mga nakaraan, huli ko na sinasalang yung mga labahan kong mga puting damit dahil nga inaantay ko pa yung panganay ko na makauwi dito sa bahay galing sa school. Para may sasabay ko nga sa paglalaba yung hinubad niyang puting uniform. Tapos kinabukasan naman Sabado dahil maliit nga lang yung space ng sampayan ko, yung ibang mga sinampay ko mga tuyo na pagkatapos yung iba naman hindi. Kaya tinatanggal ko na kaagad yung mga natuyo kong sinampay. Pagkatapos kinabukasan naman Linggo, tsaka ako na mamlansya ng mga uniform ng mga estudyante. Tapos tuwing Linggo na nga rin ako nagtitiklop ng mga nilabhang ko para siguradong tuyo na nga lahat at sabay-sabay ko na may titik. Pagkatapos ko makapaglaba, yung mga chikiting ko na yung pinagsampay ko sa taas dahil mag-aasikaso na nga ako ng uulamin namin para sa hapunan. Hindi na makapamalingki si Isdi ng uulamin namin tuwing umaga dahil maaga nga yung pasok niya, kaya bumibili siya ng uulamin namin pagkagabi na. Pagkagaling niya nga sa trabaho, bago siya umuwi dito sa bahay, dumadaan na muna siya sa palengke para nga bumili ng mailulutong ulam. Yung karning baboy, yung kuya ko yung bumili. Pagkatapos yung binili naman ni Isda, itong may dala nga rin gulay yung kuya ko, kaya sasabawan ko na lang yung dala niyang baboy. Pagkatapos itong isda naman ipiprito ko na lang. Nung last time pala na pumunta yung kuya ko, binigyan ko siya nung nabili ko online ng mga buto ng pichay. Siya na yung pinagtanim ko doon sa trabaho niya. May space kasi doon na pwedeng pagtaniman, kaya siya na yung nagtanim doon sa mga butong nabili ko. Pagkatapos nung medyo malalaki naman na yung mga pichay at pwede na ngang anihin, tsaka siya nagpunta dito sa bahay. Pagkatapos bukod sa pichay may bitbit pa siyang karne. Sobrang dami nitong pichay na dinala niya, pero ihahalo ko to lahat doon sa niluluto kong nilagang baboy. Gusto kasi to ng mga chikiting ko, lalo na pagka may sausawan niyang patis. Pagka marami yung mga gulay na nilalagay ko sa nilaga, hindi na nila pinapansin yung karne. Pinipili nila yung mga gulay pagkatapos sinasawsaw sa patis. Pagkaluto naman ng nilaga, sunod ko na sinalang ay itong isda. Pangpaksiw sana itong nabiling isda nga ng tagapamalingki ko para may pangsabaw yung mga chikiting. Pero dahil nga nagpunta yung kapatid ko, may dala siyang karne at itong gulay at sinabawan ko na, kaya prinito ko na lang yung isda. Pagkatapos ko maisalang yung piniprito kong isda, nagsandok na nga rin ako kaagad nitong sabaw dahil mabilis lang naman maluto yung piniprito kong isda at kaunti lang hanggang naman. Dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!